Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 41, sa mga higit pa. Ang kabanatang ito ay batay sa Gawa Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 4 at Gawa Kapitulo 15 versikulo 1 hanggang 31. Ang mga apostol at mga disipulo na umalis sa Jerusalem sa panahon ng mabangis na pag-uusig na naganap doon pagkatapos ng pagkamatay ni Esteban bilang martir, ay ipinang-aral si Kristo sa mga lungsod sa paligid, na itinalaga ang kanilang mga gawain sa mga Hudyo na Hebreo at Griego. At ang kamay ng Panginoon ay sama sa kanila, at marami ang nagsisampalataya, at nangagbalik loob sa Panginoon. Gawa Kapitulo 11 versikulo 21. Nang marinig ng mga mananampalataya sa Jerusalem ang mabuting balita ay nagalak sila, at si Bernabe, isang mabuting tao, at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, ay ipinadala sa Antioch, ang kalakhang lungsod ng Syria, upang tulungan ang simbahan doon. Siya ay nagtrabaho doon na may malaking tagumpay. Habang dumarami ang gawain, humingi siya at humingi ng tulong kay Pablo, at ang dalawang disipulo ay sama-samang nagtrabaho sa lungsod na iyon sa loob ng 1 taon, nagtuturo sa mga tao at nagdaragdag sa bilang ng simbahan ni Kristo. Ang Antioquia ay kapwa may malaking populasyong Hudyo at Gentil. Ito ay isang mahusay na resort para sa mga mahilig sa kadalian at kasiyahan, dahil sa kalusugan ng kanyang sitwasyon, magandang tanawin, at ang kayamanan, kultura, at refinement na nakasentro doon. Ang malawak na komersyo nito ay ginawa itong isang lugar na napakahalaga, kung saan natagpuan ng mga tao sa lahat ng nasyonalidad. Sa makatuwid ito ay isang lungsod ng karangyaan at bisyo. Ang kabayaran ng Diyos sa wakas ay dumating sa Antioquia, dahil sa kasamaan ng mga naninirahan dito. Dito unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad. Ang pangalang ito ay ibinigay sa kanila dahil si Kristo ang pangunahing tema ng kanilang pangangaral, pagtuturo, at pakikipag-usap. Patuloy nilang ikinwento ang mga pangyayari sa kanyang buhay noong panahong ang kanyang mga disipulo ay pinagpala sa kanyang personal na kasama. Nanatili silang walang kapaguran sa kanyang mga turo, sa kanyang mga himala ng pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, at pagbangon ng mga patay sa buhay. Sa nanginginig na mga labi at lumuluhan na mga mata ay binanggit nila ang kanyang paghihirap sa hardin, ang kanyang pagkakanulo, pagsubok, at pagbitay, ang pagtitiis at pagpapakumbaba kung saan kanyang tiniis ang paghamak at pagpapahirap na ipinataw sa kanya ng kanyang mga kaaway, at ang makadiyos na awa kung saan siya nanalangin, para sa mga umusig sa kanya. Ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit at ang kanyang gawain sa langit bilang isang tagapamagitan para sa nahulog na tao ay masayang paksa sa kanila. Maaaring tawagin sila ng mga pagano na mga Kristiyano, dahil ipinang-aral nila si Kristo at ipinang-aral ang kanilang mga panalangin sa Diyos sa pamamagitan niya. Natagpuan ni Pablo, sa mataong lungsod ng Antioch, ang isang mahusay na larangan ng paggawa, kung saan ang kanyang mahusay na pagkatuto, karunungan, at kasigasigan, kung pinagsama, ay nagkaroon ng malakas na impluwensya sa mga naninirahan at madalas na dumadalaw sa lungsod ng kulturang iyon. Samantala, ang gawain ng mga apostol ay nakasentro sa Jerusalem, kung saan ang mga Hudyo ng lahat ng wika at bansa ay dumating upang sumamba sa templo sa mga nakasaad na kapistahan. Sa gayong mga pagkakataon ay ipinang-aral ng mga apostol si Kristo nang may walang humpay na katapangan, bagaman alam nila na sa paggawa nito ay palaging nasa panganib ang kanilang buhay. Maraming nagbalik loob sa pananampalataya ang ginawa, at ang mga ito, na nagkalat sa kanilang mga tahanan sa iba't ibang bahagi ng bansa, ay nagpakalat ng mga binhi ng katotohanan sa lahat ng bansa at sa lahat ng uri ng lipunan. Sina Pedro, Santiago, at Juan ay nakadama ng pagtitiwala na hinirang sila ng Diyos na ipangaral si Kristo sa kanilang sariling mga kababayan sa tahanan. Ngunit natanggap ni Pablo ang kanyang atas mula sa Diyos, habang nananalanggan sa templo, at ang kanyang malawak na larangan ng misyonero ay iniharap sa kanya ng may kahangahangang katangi-tangi. Upang ihanda siya para sa kanyang malawak at mahalagang gawain, dinala siya ng Diyos sa malapit na kaugnayan sa kanyang sarili, at binuksan sa harap ng kanyang nabigla na pangitain ang isang sulyap sa kagandahan at kaluwalhatian ng langit. Ordinasyon kina Pablo at Bernabe. Nakipag-usap ang Diyos sa mga debotong propeta at guro sa simbahan sa Antioch. Nang sila'y nangaglilingkod sa Panginoon, at nangag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, "Ihiwalay ninyo sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila." Gawa Kapitulo 13 versikulo 2.
Ang mga apostol na ito kung gayon ay inialay sa Diyos sa isang pinaka-solemn na paraan sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin at pagpapatong ng mga kamay, at sila ay ipinadala sa kanilang larangan ng paggawa sa mga Gentil. Parehong nagtrabaho sina Pablo at Bernabe bilang mga ministro ni Kristo, at saganang pinagpala ng Diyos ang kanilang mga pagsisikap, ngunit ni isa sa kanila ay hindi pa formal na inorden sa ministeryo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng panalangin at pagpapatong ng mga kamay. Sila ngayon ay pinahintulutan ng simbahan hindi lamang na magturo ng katotohanan kundi magbinyag at mag-organisa ng mga simbahan, na pinagkalooban ng ganap na awtoridad ng simbahan. Ito ay isang mahalagang panahon para sa simbahan. Bagamat ang gitnang pader ng paghihiwalay sa pagitan ng Hudyo at Hentil ay nawasak sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, hinahayaan ng mga Hentil sa ganap na mga pribilehiyo ng Ebanghelyo, ang tabing ay hindi pa natanggal sa mga mata ng marami sa mga naniniwalang Hudyo, at hindi nila malinaw na nauunawaan hanggang sa wakas ang inalis ng anak ng Diyos. Ang gawain ay ngayon ay usig ng may sigla sa gitna ng mga Gentil, at magreresulta sa pagpapalakas ng Iglesia sa pamamagitan ng isang malaking pagtitipon ng mga kaluluwa. Ang mga apostol, dito, ang kanilang natatanging gawain, ay malantad sa hinala, pagtatangi, at paninibugho. Bilang natural na resulta ng kanilang pag-alis mula sa pagiging eksklusibo ng mga Hudyo, ang kanilang doktrina at pananaw ay sasailalim sa paratang ng maling pananampalataya, at ang kanilang mga credential bilang mga ministro ng Ebanghelyo ay tatanungin ng maraming masigasig, mananampalataya na mga Hudyo. Nakita ng Diyos ang lahat ng mga paghihirap na ito na dadanasan ng kanyang mga lingkod, at, sa kanyang matalinong pag-aalaga, ay naging dahilan upang sila ay bigyan ng hindi mapag-aalinlangan ng awtoridad mula sa itinatag na Iglesia ng Diyos, na ang kanilang gawain ay dapat na higit sa hamon. Ang ordinasyon sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ay, sa ibang pagkakataon, ay labis na inabuso. Ang di makatuwirang kahalagahan ay inilakip sa kilos, na parabang isang kapangyarihan ang dumating kaagad sa mga tumanggap ng ganoong ordinasyon, na agad na naging karapat-dapat sa kanila para sa anuman at lahat ng gawaing pangministeryo, na tila ang kabutihan ay nasa akto ng pagpapatong ng mga kamay. Mayroon lamang tayo, sa kasaysayan ng dalawang apostol na ito, ng isang simpleng talaan ng pagpapatong ng mga kamay, at ang kaugnayan nito sa kanilang gawain. Parehong natanggap na nina Pablo at Bernabe ang kanilang atas mula sa Diyos mismo, at ang seremonya ng pagpapatong ng mga kamay ay hindi nagdagdag ng bagong biyaya o virtual na kwalifikasyon. Ito ay naglalagay lamang ng tatak ng simbahan sa gawain ng Diyos, isang kinikilalang anyo ng pagtatalaga sa isang itinalagang katungkulan. Ang unang pangkalahatang komperensya, ang ilang mga Hudyo mula sa Judea ay nagbangon ng pangkalahatang pagkabalisa sa mga nananampalatayang Gentil sa pamamagitan ng pag-uusig sa tanong ng pagtutuli. Iginiit nila, nang may malaking katiyakan, na walang maliligtas ng hindi matuli at sinusunod ang buong seremonyal na batas. Ito ay isang mahalagang tanong, at isa na nakaapekto sa simbahan sa isang napakahusay na antas. Sina Pablo at Bernabe ay agad na sinalubong ito, at tutol na ipakilala ang paksa sa mga Gentil. Sila ay sinalansang dito ng mga nananampalatayang Hudyo ng Antioquia, na pumabor sa posisyon ng mga mula sa Judea. Ang bagay ay nagbunga ng maraming talakayan at kawalan ng pagkakaisa sa simbahan, hanggang sa wakas ang simbahan sa Antioquia, na naunawaan na ang isang pagkakabahabahagi sa kanila ay magaganap mula sa anumang karagdagang pagtalakay sa tanong, ay nagpasya na ipadala sina Pablo at Bernabe, kasama ang ilang responsableng mga lalaki ng Antioquia, sa Jerusalem, upang iharap ang bagay sa harap ng mga apostol at matatanda. Doon ay makakatagpo sila ng mga delegado mula sa iba't ibang simbahan, at yaong mga dumating upang dumalo sa nalalapit na taunang mga kapistahan. Samantala, ang lahat ng kontrobersya ay huminto, hanggang sa ang isang pangwakas na desisyon ay dapat gawin ng mga responsableng lalaki ng simbahan. Ang desisyong ito noon ay dapat tanggapin ng lahat ng iba't ibang simbahan sa buong bansa. Pagdating sa Jerusalem, ang mga delegado mula sa Antioquia ay nagsalaysay sa harap ng kapulungan ng mga iglesia ang tagumpay na dumalo sa ministeryo kasama nila, at ang kalituhan na bunga ng katotohanan ang ilang nagbalik loob na mga pariso ay nagpahayag na ang mga Gentil na nakumbert ay dapat tuliin at sundin ang batas ni Moises upang maligtas. Ipinagmamalaki ng mga Hudyo ang kanilang mga sarili sa kanilang mga paglilingkod na itinalaga ng Diyos, at napagpasyahan nila na bilang minsang tinukoy ng Diyos ang paraan ng pagsamba sa Hebreo,
imposible na kailanman siya ay magpahintulot ng pagbabago sa alinman sa mga detalye nito. Napagpasyahan nila na ang Kristyanismo ay dapat i-connecta ang sarili sa mga batas at seremonya ng mga Hudyo. Sila ay mabagal sa pagkilala hanggang sa katapusan ng yaong inalis sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, at naunawaan na ang lahat ng kanilang mga handog na sakripisyo ay inilarawan lamang ang kamatayan ng anak ng Diyos, kung saan ang uri ay nakatagpo ng anti-type nito, na ginagawang walang halaga ang mga seremonya at mga sakripisyo ng relihiyong Hudyo na hinirang ng Diyos. Ipinagmamalaki ni Pablo ang kanyang sarili sa kanyang pagiging parisikong kahigpitan, ngunit pagkatapos ng paghahayag ni Kristo sa kanya sa daan patungo sa Damascus ang misyon ng tagapagligtas at ang kanyang sariling gawain sa pagbabagong loob ng mga Gentil ay malinaw sa kanyang isipan, at lubos niyang naunawaan ang pagkakaiba ng buhay na pananampalataya at patay na formalismo. Inangkin pa rin ni Pablo na isa siya sa mga anak ni Abraham, at iningatan ng 10 utos sa liham at espiritu na kasing tapat na ginawa niya bago siya magbalik loob sa Kristyanismo. Ngunit alam niya na ang karaniwang mga seremonya ay malapit ng ganap na matigil, yamang ang kanilang inilarawan ay nangyari, at ang liwanag ng Ebanghelyo ay nagbuhos ng kaluwalhatian nito sa relihiyong Hudyo, na nagbibigay ng bagong kahulugan sa mga sinaunang seremonya nito. Katibayan ng karanasan ni Cornelius. Ang tanong na dinala sa ilalim ng pagsasaalang-alang ng konseho ay tila naghaharap ng hindi malulutas na mga paghihirap, na tiningnan sa anumang liwanag. Ngunit ang Espiritu Santo, sa katotohanan, ay nalutas na ang problemang ito, sa pagpapasya kung saan nakasalalay ang kaunlaran, at maging ang pagkakaroon, ng simbahang Kristiyano. Biyaya, karunungan, at pinabanal na paghatol ay ibinigay sa mga apostol upang magpasya sa nakagagalit na tanong. Nangatuwiran si Pedro na ang Espiritu Santo ang nagpasya sa bagay na ito sa pamamagitan ng pagbaba na may pantay na kapangyarihan sa mga dituling Gentil at sa mga Judeong tuli. Isinalaysay niya ang kanyang pangitain, kung saan iniharap ng Diyos sa kanya ang isang kumot na puno ng lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa, at inutusan siyang pumatay at kumain, na nang siya ay tumanggi, na nagpapatunay na hindi pa siya nakakain ng marumi o marumi, sinabi ng Diyos, ang nilinis ng Diyos, ay huwag mong tawaging marumi. Sinabi niya, ang Diyos, na nakakaalam ng mga puso, ay nagpatotoo sa kanila, na nagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo, gaya ng ginawa niya sa atin, at hindi naglagay ng pagkakaiba sa atin at sa kanila, na nililinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon nga, bakit ninyo tinutokso ang Diyos, na maglagay ng pamatok sa leeg ng mga alagad, na kahit ang ating mga ninuno o tayo man ay hindi nakayanang dalhin? Ang pamatok na ito ay hindi batas ng 10 utos, gaya ng iginigiit ng mga sumasalungat sa may bisang paghahabol ng batas, ngunit tinukoy ni Pedro ang batas ng mga seremonya, na ginawang walang bisa sa pamamagitan ng pagpapako kay Kristo sa krus. Ang pahayag na ito ni Pedro ay nagdala sa kapulungan sa isang punto kung saan maaari silang makinig ng may katwiran kina Pablo at Bernabe, na nagsalaysay ng kanilang karanasan sa paggawa sa gitna ng mga Gentil. Ang desisyon. Ibinigay ni James ang kanyang patuto ng may desisyon, na idinisenyo ng Diyos na dalhin ang mga Gentil upang tamasahin ang lahat ng mga pribilehiyo ng mga Hudyo. Nakita ng Espiritu Santo na mabuti na huwag ipataw ang ceremonial na batas sa mga Gentil na nagbalik loob, at ang mga apostol at elder, pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat sa paksa, ay nakita ang bagay sa parehong liwanag, at ang kanilang isip ay tulad ng pag-iisip ng Espiritu ng Diyos. Si Santiago ang namuno sa konseho, at ang kanyang huling desisyon ay, kaya nga ang aking hatol ay, na huwag nating guluhin sila, na mula sa mga Gentil ay nagbalik loob sa Diyos. Ang hatol niya na ang kautusang ceremonial, at lalo na ang ordinansa ng pagtutuli, ay hindi dapat ipilit sa mga Gentil, o irekomenda man lamang sa kanila. Sinikap ni Santiago na itanim ang katotohanan sa kanyang mga kapatid na ang mga Gentil, sa pagbabalik loob sa Diyos mula sa idolatria, ay gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang pananampalataya, at ang labis na pag-iingat ay dapat gamitin na huwag guluhin ang kanilang mga isipan sa mga tanong na nakalilito at nagdududa, baka sila ay masiraan ng loob sa pagsunod kay Kristo. Ang mga Gentil, gayunpaman, ay hindi dapat gumawa ng landas na material na salungat sa mga pananaw ng kanilang mga kapatid na Hudyo, o kung saan ay lilikha ng pagtatangi sa kanilang mga isipan laban sa kanila.
Kaya nga ang mga apostol at matatanda ay nagkasundong na turuan ang mga Gentil sa pamamagitan ng sulat na umiwas sa mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa mga binigti, at sa dugo. Kinakailangan nilang sundin ang mga kautusan at mamuhay ng banal. Ang mga Gentil ay tiniyak na ang mga lalaking humimok ng pagtutuli sa kanila ay hindi pinahintulutan ng mga apostol na gawin iyon. Itinuro sa kanila sina Pablo at Bernabe bilang mga lalaking itinaya ang kanilang buhay para sa Panginoon. Sina Judas at Silas ay isinugaw kasama ng mga apostol na ito upang ipahayag sa mga Gentil, sa pamamagitan ng salita ng bibig, ang pasya ng konseho. Ang 4 na lingkod ng Diyos ay ipinadala sa Antioquia kasama ang sulat at mensahe, na nagtapos sa lahat ng pagtatalo, sapagkat ito ang tinig ng pinakamataas na awtoridad sa lupa. Ang konseho na nagpasya sa kasong ito ay binubuo ng mga tagapagtatag ng Jewish at Gentile Christian churches. Ang mga matatanda mula sa Jerusalem at ang mga kinatawan mula sa Antioch ay naruroon, at ang pinakamaimpluwensyang mga simbahan ay kinakatawan. Ang konseho ay hindi nag-angkin ng kawalan ng pagkakamali sa kanilang mga deliberasyon, ngunit lumipat mula sa dikta ng maliwanag na paghatol at may dignidad ng isang simbahan na itinatag ng banal na kalooban. Nakita nila na ang Diyos mismo ang nagpasya sa tanong na ito sa pamamagitan ng pagpabor sa mga Gentil ng Espiritu Santo, at ito ay naiwan para sa kanila na sundin ang patnubay ng Espiritu. Ang buong katawan ng mga Kristiyano ay hindi tinawag upang bumoto sa tanong. Ang mga apostol at matatanda, mga lalaking may impluwensya at paghatol, ay nagbalangkas at naglabas ng utos, na pagkatapos noon ay karaniwang tinatanggap ng mga simbahang Kristiyano. Ang lahat ay hindi nasiyahan, gayunpaman, sa desisyong ito, mayroong isang pangkat ng mga huwad na kapatid na nag-aakalang gumawa ng gawain sa kanilang sariling responsibilidad. Nagpakasasa sila sa pagbubulong-bulungan at paghahanap ng kamalian, nagmumungkahi ng mga bagong plano at nagsisikap na ibagsak ang gawain ng mga may karanasang tao na itinalagan ng Diyos na magturo ng doktrina ni Kristo. Ang simbahan ay nagkaroon ng gayong mga hadlang na dapat harapin mula pa noong una, at kailanman ay magkakaroon ng mga ito hanggang sa pagtatapos ng panahon. Dito nagtatapos ang Kabanata 41. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.